Natapos ang ating last chapter sa Wistoria Wand and Sword, kung saan nagawang mapalakas ni Will Surfort ang kanyang kapangyarihan, at kayanan nitong gumamit ng iba't ibang magic element habang lumalaban. Nang dahil dito, nagawang mapinsala ni Will Surfort ang kamay ni Zeo, ngunit labis na naubos ang kanyang lakas at ito ay bumagsak. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wistoria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 49. Nagsimula ang chapter, kung saan sinabi ni Zeo kay Will, na sa wakas, nakaisa ka na din sa akin. Ako ay may isang salita, kaya pakinggan mo ako ng mabuti. Ang mga goons ng Gotia ay nais ang susi ng langit ng Baal. Ito ang susi sa pagwasak ng Great Barrier, at ito ay nakaselyado sa pinakataas ng tore. Napaisip naman si Will at sinabi sa kanyang sarili, na may susi para sirain ang Great Barrier, at ito ang pinakatuktok ng tore. Ang ibig sabihin nito na sina Elfie at iba pang Magie Evander, ay pinoprotektahan ito. Pero sandali, nauuna na ako sa sarili ko. Ngayon alam na natin kung ano ang gusto ng Gotia. Ayaw nilang patayin ang mga Magie Evander. Ang layunin nila ay hulihin ang Baal. Kung ang tore ang tanging bagay na nagpoprotekta sa Baal, ang pagkasira ng tore ay katumbas ng pagbagsak ng Great Barrier. Ito na ang mga piraso ng palaisipan at sa wakas ay nagtagpo. Kailangan lang naming alamin kung paano nila balak sirain ang tore. Maaaring makatulong sina Colette at ang iba pang mage sa bagay na iyon. Muli namang kinausap ni Zeo si Will at sinambit, na bago ka magkaroon ng anumang nakakatawang ideya, isang paalala, dadalhin ka namin sa isang ekspedisyon sa dungeon sa loob ng ilang araw. Nagulat si Will sa sinabi sa kanya ni Zeo, habang sinaad pa nito, na nakapagbigay ka ng tama sa akin. Ikaw at ang kabalyero sa ating squad, maaaring makagawa kayo ng maganda na progreso. Sa pagkakataong ito, tatangkain nating makarating sa ika-50 na palapag. Babasagin natin ang record ng mga Whitebeards, at tutulungan mo kaming gawin ito. Napaisip naman si Will at sinambit sa kanyang isipan, na pagkatapos ng lahat ng sinabi ko sa kanya, dadalhin pa rin niya kami sa isang ekspedisyon. Sinaad ni Will kay Zeo, na seryoso kayo ba dyan? Maaaring may mga puppet na nagtatago kahit saan sa tore. Ito ay mapanganib. Sasamantalahin ng kaaway ang ating kawalan sa sandaling umalis tayo, sigurado ako dito. Mangyaring huwag nating ipagpatuloy ito, Great Mage Zeo. Bigla namang inatake ni Zeo ang puno na nasa kanyang tabi, gamit ang kanyang Thunder Magic at sinambit, na kung hindi kakayanin ng tore ang ating pagkawala, hindi natin ito kailangan. Isipin mo, kung ang kailangan lang ay isang grupo ng mga salot para masira ang lugar na ito, wala itong laban sa mga celestial host. Kailangan natin ng kapangyarihan para sirain ang mga host, at wala nang mas mabilis na paraan para makuha ang kapangyarihan, kundi ang sumama sa mga ekspedisyon. Nangyayari na ito, kaya't maging handa ka. Hindi kumibo si Will Surfort sa mga sinabi ni Zeo, at napaisip ito kung gagawin niya ang nais ng Wand of Thunder na magtungo sila sa dungeon. Inilipat naman ang scene sa grupo ng Gotia, kung saan sila ay nagpupulong habang biglang nagwala si Shadow. Itinapon ni Shadow ang baso ng kanyang inumin at sinabi na ang mga pakialamerong bata. Sa susunod na makita ko sila, ang kanilang mga ulo ay magiging akin. Sinambit ng lalaking nakamaskara na ang tinatawag na tagapagdala ng espada ay nasa ilalim na ng proteksyon ng Wand of Thunder. Ang mga Owenzhauses at si Guilford ay nasa mataas na alerto, at tila pinatibay ang kanilang seguridad. Halos sigurado akong si Cress Lewis ang nasa likod ng pag-unlad na ito. Sa kasalukuyan, hindi man lang natin kayang makuha ang bata ayon sa utos ni Headless, lalo na ang patayin siya. Mukhang alam ng tore ang tungkol sa mahika ng mga puppet na naglalakad sa mga sahig nito. Ngunit ngayon na alam na natin na ang mga hangal na Thunder Faction ay aalis para sa isang ekspedisyon, isang bagong pagkakataon ang nagpakita. Isasagawa mo ang plano sa sandaling sila ay umalis. Inaasahan kong wala kang problema dyan. Nagalit at sumigaw naman si Shadow at sinambit, na tumahimik ka na, ikaw na creepy. Alam ko kung ano ang kailangan kong gawin. Ang mga puppets ko ay mabilis na tatapos sa mga hangal na pagsubok ng domain na iyon. Pupuntiryahin ko sila kung saan mas masakit. Ang mga lihim ng Coles Panel ay magiging akin.
Inilipat muli ang scene kina Professor Cruz, kung saan may nakita silang isang tao na naglalakad na agad nilang kinausap at sinabi, na anong ginagawa mo dito, Tony Harvey. Sinambit ni Tony Harvey, na bigla akong nawala at napunta sa kakaibang lugar na ito. Si Tony Harvey ay may hawak na wand na nasa kanyang likuran, habang sinaad ni Cruz, na tumigil ka na sa pagsisinungaling mo. Agad na pinatumba ni Charles si Tony Harvey gamit ang magic spell, habang sinabi ni Cruz na naaamoy ko sayo ang bulaklak ng Beldors. Sinambit ni Charles na hindi ako makapaniwala na nakapasok sila ng ganito kalayo. Ang sistema ng kontrol ng mga tore ay ilang hakbang na lamang. Maaari kayang hinahanap nila ang control panel ng Coles. Napaisip naman si Cruz at sinambit sa kanyang isipan na ito ang puso ng Mercedes Colas, kung dadami ang mga kalaban dito, mapupunta ang tore sa kanilang palad. Mawawalan kami ng kontrol sa lahat. Ang mga pintuan, ang domain ng mga pagsubok. Pati na rin ang mga gwardya ng bawat stratum. Sa sandaling lumabas sila mula sa kanilang pagkakaselyo, ang kaayusan ay mawawala na rin. Labis na nababahala si Charles at sinaad nito, na Paramount Cruz, ano nang gagawin natin? Kailangan nating makabuo ng plano. Kung ang nagtaksil na nakapasok sa tore ay bahagi ng grupong umatake sa Terminalia, halos sigurado akong susubukan nilang gamitin ang Mage Killer muli. Kailangan nating mabilis na ilabas ang ating anti-Mage Killer gear. Natapos na ba ito, hindi ba? Ang mga faction ay humihiling na matapos na natin ito. Sinaad ni Cruz na nasa testing phase pa ito. Tiyak na hindi pa handa na ilagay sa mga kamay ng mga faction na mga baliw pagdating sa digmaan. Sinambit naman ni Cruz sa kanyang isipan na wala akong naamoy na Beldors kay Charles. At ang super advanced traitor tracker na binuo ko ay tahimik. Kung siya ay may masama na balak o nagbabalak na ipagkalulo ako, tiyak na mahuhuli ito ng aking tracker. Kahit gaano siya kasimple, malinis ang aking deputy. Ngunit kung dapat ngang paniwalaan ang intelihensya ni Chris Lewis, ang tanging tao na maaari kong pagkatiwalaan ay ang aking sarili. Pinakamainam na isipin na ang lahat ng lumalapit sa akin ay may masama na intensyon. Hanggang magbago ang sitwasyon, wala akong dapat na pagkatiwalaan. Napansin ni Charles na may gumugulo sa isipan ni Cruz at sinaad nito sa kanyang sarili, na iyon marahil ang nasa isip niya sa ngayon. Inilipat naman ang scene sa Dark Faction Headquarters. Sinabi ni Angie na isa sa mga kasapi ng faction, ang isa sa mga senior faction member ay nahuli ng Upper Institute. Sinambit ni Mike na seryoso ka ba dyan, Angie, habang sinaad ni Angie na oo. Malinaw na hindi niya maalala kung paano siya nakarating doon o anuman sa bagay na iyon. Sinabi ni Mike na iyon ay dahil malamang na naging puppets tayo. Sabi ng mensahe ni Will na nakapasok na sila sa bawat faction. Masamang balita ito, Angie. Paano kung hinahanap nila ang mga mage na pinagsabihan na mag-espiya? May bigla namang babae ang yamakap sa likuran ni Mike at tinanong na anong pinag-uusapan nyo. Ang pangalan ng babae ay Morta Latar. Sinambit ni Angie sa kanyang isipan na si Morta, kaunting bagay lang ang alam ko tungkol sa kanya. Mas matanda siya sa amin, palagi siyang low blood pressure at napakalaki ng kanyang mga dibdib. Pero ang tanong, ligtas bang kausapin siya? Sinaad ni Mike na Morta, makinig ka sa akin. May mga. Napahinto naman sa pagsasalita si Mike dahil kinausap siya ni Angie at sinabi na umalis na tayo, Mike. May pagkain pa tayong kailangang bilhin. Pinilit ni Angie na umalis na sila ni Mike habang humingi naman si Mike ng tawad kay Morta at mamaya na lang daw sila mag-usap. Nang makaalis na ang dalawa, ay biglang naglabas ng maskara si Morta at isinuot niya ito sa kanyang mukha. Sinaad ni Morta na walang anuman. Puppet at espiya lang ang kailangan kong marinig. Tama si Shade. Bawat isa sa mga bagong mage na ito ay sakit sa ulo. Ipapahayag ko ito kay Walter mamaya. Nakakainis ito, madali lang silang patayin, pero mas magiging kapaki-pakinabang sila bilang mga puppet ni Shade. Inilipat ang scene sa Ice Faction Headquarters, kung saan ang isang babae ay nagtaas ng boses at sinasabi na si Emma ay nasa ilalim ng kontrol ng kalaban. Iyan ba ang sinasabi nyo sa akin, Lunais at Jorroa? Sinaad ni Lunais na oo, si Emma ay minamanipula nang makita namin siya, habang sinambit ni Jorroa na hindi ko alam kung mapapatawad ko pa siya sa pagpatay kay Julius, pero ang nararamdaman ko para sa masamang mage na nagpapatay sa kanya, ay lampas na sa puot.
Tayo ay maghihiganti para kay Julius, at kahit na kung ito ang huli nating gagawin. Ang pangalang ng babae ay Mimali at sinabi nito sa kanyang isipan na ang mga lalaking ito ay mahina pa kaysa sa kay Julius, at gusto pa nilang bumawi. Malaking kalokohan. Wala na si Julius, at ang tanging natirang mga kapantay ko sa pinabayaang faction na ito ay sina Mr. Doom at Mr. Gloom. Mukhang ako na lang ang seryosong kumikilo sa bagay na ito. Ang mga lalaking ito ay nagpapasakit sa akin. Gusto ko nang umuwi. Gusto kong mapalibutan ng aking mga cute na nakababatang kapatid at yakapin sila buong araw. Hindi sana ako naging high mage kung alam ko na ganito ang mangyayari. Ang tanga na leader ng faction na ito ay pinabayaan lang ang grupo na to. Isa sa aming mga kasama ang napatay at parang ayaw niyang gumawa ng kahit ano tungkol dito. May tao naman ang naghihintay sa pinto na pinagbuksan ni Mimali. Sinabi ng lalaking kumatok ng pinto na may package dito para sa Ice Faction. Sinambit ni Mimali na isang colorless mage. Teka, ang damit mo. Isa ka bang artificer? Paano ka nakarating dito at anong meron sa package na yan? Sinambit ng nakasombrero na ito ay mga protective charms. Ako ay napagutusan ni Great Mage Elf Arya na i-deliver ito dito. Nakita ni Mimali ang papel na hawak ng nakasombrero, at napagtanto nito na ang signature ni Elf Arya ay naroon. Ang lalaking nakasombrero ay si Rusty at sinaad pa nito na ipasanyo ito sa ibang miyembro ng faction at subukang itago ito na iintindihan mo. Inilipat naman ang scene sa Wind Faction Headquarters. Sinambit ni Terry na narinig ko na may isa pang mage mula sa ating grupo na maaaring isang puppet. Tila nahuli sila ng isa sa mga colorless mage. Sinabi ni Callan na kaya si Emma ay hindi nag-iisa. Ang buong faction ay na-compromise at ang mga epekto ay patuloy na lumalaganap. Bigla namang napaisip ang dalawa at sinambit na maaaring ang tunay na taksil ay isang tao sa. Natigilan sa pagsasalita ang dalawa dahil biglang nagsalita sa kanilang likuran si Arvin Oles, ang chief ng Wind Faction at sinabi, na kamusta na, Terry at Callan. Anong kaguluhan yan? Mukhang labis kayong nababahala. Ano man ang bumabagabag sa inyo, malaya kayong kausapin ako. Magaling ako sa paglutas ng mga problema. Sinaad ng dalawa na maraming salamat chief, pero okay lang kami. Aalis muna kami. Nang makalayo na ang dalawang miyembro ng Wind Faction, ay biglang hinawakan ni Arvin ang kanyang mukha, at ito ay napaluha. Sinabi pa nito, na muli, ang walang silbing leader ay nabigong tulungan ang kanyang nababahalang kasapi. Bakit ako ganito kawalang silbi? Ako ay isang hangal. Isang pinuno na ganap na hindi karapat dapat sa kanyang sariling titulo. Ang pinakawalang kwentang mage sa lahat ng panahon. Nakita ni Monica si Arvin at nilapitan ito upang kamustahin na kanyang ikinagulat. Agad na nilapitan ni Arvin si Monica at humagulgol ito habang sinasabi na hindi ko na kinakaya ito. Ayoko na, hindi ako magiging katulad ni Garzella. Sinambit ni Monica na hindi sa ganong pananaw, hindi mo magagawa. Maaaring nagkukunwari ka lamang na isang leader, ngunit hindi ibig sabihin na hindi ka nagsusumikap ng todo para magtagumpay. Sinaad ni Arvin na pakiusap Monica, ibigay mo sa akin ang candy ko. Kung wala ito, sa tingin ko ay hindi ko kakayanin. Sinabi ni Monica na hindi. Hindi muna sa ngayon. Maghintay ka pa ng kaunti, okay? Magiging maayos ka lang, Arvin. Magagawa mo yan. Alam kong kaya mo yan. Inilipat ang scene kung saan sina Will Surfort at Lihana Owenshouse ay nag-uusap. Tinanong ni Lihana na ano nang gagawin natin ngayon, Will. Ang pagpapabaya dito ay maglalagay lamang sa tore sa panganib, habang sinaad ni Will na mayroon akong plano. Ipinakita naman si Finn na nakatayo sa itaas ng tore at ito ay nakatingin pa ibaba. Sinabi ni Finn na ang tore ay nahulog sa mga haka-haka na walang sino mang sospek na maaaring ituro. Nakakapagtaka kung sino talaga ang humahatak ng mga tali dito. Sabi nga nila, tanging panahon lamang ang makakapagsabi dito. Makalipas ang ilang araw, ang Thunder Faction ay naghahanda ng pumunta sa kanilang dungeon expedition. May malalim na iniisip si Will na napansin ni Lihana at tinanong na may problema ka ba, Will? Sinaad ni Will na nagtataka lang ako kung madali bang ma-access ang tuktok ng tore mula sa labas. Sinambit ni Lihana na hindi lang ito mahirap. Ito ay imposibleng gawin.
Ang tuktok ay protektado ng napakaraming maingat na nilikhang spells na humaharang sa sinumang nais pumasok at halos hindi ito nakikita ng mata. Tanging sa mga espesyal na kaganapan tulad ng mga karera sa langit at terminalia lamang ang spell na ito, sa kakulangan ng mas magandang salita, ay na-deactivate. Ngunit ang mahika ay nakaukit ng direkta sa tore. Sino mang susubok na pumasok dito ay talagang mawawala. Sa madaling salita, walang sino man ang makakapasok mula sa labas, at ito ay labis na mahirap. Bigla namang sumigaw si Guilford at sinabihan ang lahat ng Thunder Faction na lahat ng tingin nyo ay ibalin sa akin, ngayon din. Mula dito, tayo ay aalis sa isang ekspedisyon sa piitan bilang Thunder Faction. Patayin ang bawat masamang halimaw. Magtagumpay sa bawat labyrinth. Ipakita ang inyong pagkauhaw sa kapangyarihan. Tandaan na ang Wand of Thunder ay may isang layunin lamang at iyon ay ang dalisay na lakas. Ngayon, Expedition Team. Magsimula na tayo. Binuksan ni Ceredwan ang napakalaking pinto, habang ang Thunder Faction ay papasok dito. Sina Colette at Wignell ay pinapanood na pumasok ang Thunder Faction, habang sinabi ni Colette na hindi ako makapaniwala na sila ay sasama. Inilipat ang scene sa Fire Faction, kung saan sinabi ni Cariot na mukhang umalis na ang Thunder Faction para sa kanilang ekspedisyon. Ngayon, ano ang gagawin mo, Sion? Dito na natatapos ang Chapter 49 ng Wistoria Wand and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!